Magkano nga ba talaga ang magagastos natin sa pagpaayos ng ganitong klaseng problema? Matagal na tong nag-message sa akin. Ngayon ay bigyan natin ng pansin. Pinaayos niya daw yung electronic parking brake ng Montero niya at siningilan siya ng 35,000 pesos. Kahit wala naman daw parts na pinalitan. Umabot pa daw ng 3 days bago natapos yung sasakyan niya. Ngayon sa pangatlong pagkakataon ay gagawa ulit ako ng content dito sa problemang to. Ipapakita ko talaga step by step kung paano talaga ayusin ang ganitong klaseng problema. Iniscan ko lang muna yung unit dito gamit tong cellphone. Yan, paborito, Raptor yun. Ako na ino nga, Toyota GSR, may gwapo. May na-port of sabihan ko. Ito yung trouble code na nakikita sa scanner natin. Yung customer pala natin ngayon ay silingan lang namin, so kapitbahay lang. Pero ko sa akong silingan doon kay naluoy ka na silingan ako, wa ma-rescue. Daga Sibuga na yun, rescue ha. Bago ang lahat ay sasabihin ko lang muna sa inyo kung magkano ba talaga yung singila namin dito. Para sa kaalaman ng lahat ay mahal po maningil si Mats Mechanic. Yun ang tandaan ninyo. Singila namin dito nasa 3,000 to 7,000 pesos. Nagdepende kasi yan kung gaano kalaki yung damage. Palagay nating malaki yung damage at gumastos siya sa amin ng 7,000 pesos. So medyo kunti lang naman yung diferensya kapag i-compare natin doon sa 35,000. Pero ngayon dahil sa pinanood mo yung video na to, ang mangyayari ay wala ka nang babayaran pa. So libre ka na dahil ikaw na mismo yung gagawa ng sasakyan mo. So ngayon ano ba talaga yung problema? So ito, observe natin nag-stack up yung gear. So kita natin kahit anong pihit yung ginawa ko ay ayaw talagang tumuyok-tuyok. Ibig sabihin ay ito yung dahilan bakit hindi siya gumagana. Ito yung pinakakumo na nangyayari at pinakamadalas na nangyayari. Kaya hindi gumagana yung electronic parking brake ng Montero natin. Wala tayong ibang gagawin dito kundi ligwat-ligwati natin ng maraming bisis para matanggal siya. Tulad dyan. 3 gear yung nandito, yung maliit at saka itong kulay puti at saka itong tinanggal ko. Pero dito sa 3 ay itong gear na to lang yung nag-i-stack up. Observe natin dito nang binalik ko ay ayan, nag-stack up agad siya. Ang tanong bakit laging nag-stack up ang gear na to? Yun ay dahil sa natutuyo yung grasa at hindi na siya makapag-lubricate. Kaya sumisikip yung butas ng ano-ano dito. Ang dapat lang gawin ay ayan, liha-lihaan ng maraming bisis yung shafting sa ilalim. Hindi natin kailangang bilisan yung pagtrabaho. Kahit na dahan-dahan lang ay natatapos din to ng 1.5 oras lang. So hindi ka na aabuti ng kalahating araw dito. Puwera na lang talaga kung wala kang diskarte. So medyo matagal-tagal lang tong pagliha natin kasi matigas yung shafting. Tapos dito naman ay nagdesisyon ako na lihaan din ng kunti yung butas. Kahit anong diskarte pa yung gawin ninyo, ang importante ay tumuyok-tuyok na siya at hindi siya mag-stack up. Yung shafting lang talaga ng gear yung kailangan nating ituduliha. Kasi yun yung pinaka madaling lihaan. So bali ito dito banda. Siyempre pagkatapos malihaan ay lagyan natin ng grasa yung mga gear natin kasi plastic yung mga gear na to. Ang trabaho lang naman dito ay liha-liha at pahid-pahid ng grasa. Pagkatapos ay pwede ka nang maningil ng 35,000. Yung pagkabit ay dapat sabay ikabit yung 2 gear. So ganun lang, napakadali lang naman. Tapos lagyan ng lock. Pero pag nakalimutan yung lagyan ng lock ay ilagay nyo na lang sa bulsa ninyo yung lock. Total hindi naman kayo yung may-ari ng sasakyan. Observe natin dito. So ayan, tinuyok-tuyok ko na dito at napaka-humok-humok na talagang tuyok-tuyokin ang gear na to. Tapos nilagay ko na rin tong maliit na gear. Ito yung gear ng emergency release ng parking brake natin.
Oo, siyempre may emergency release din yung parking brake natin. Kasi kapag pumalya to at nag-stack up ay dun nyo na lang i-adjust para makapagpatakbo kayo ulit. Medyo hugaw gyud ang pagbutang nako diri o gasket all, tanawa nagkasami-sami pa. Pero dili na mo importante diring dapita. Ang importante nato diri nga mauli nato tanang bolt aron di ta makasab-an sa tag-iya. Baka may magsabi na madali lang naman yung ginawa natin. Bakit pa tayo sisingil dito ng 3,000 pesos o di kaya 5,000 pesos? Siyempre ang sagot ay hindi po yung trabaho yung binabayaran ninyo, kundi yung back job namin. Unsay back job, pagdiagnose di ay o pagdiagnose paghula di ay paghula sa unsay problema sa inyong sakyanan. Pwede ba akong humingi sa inyo ng kunting pabor? Paki-share lang sa video na to para kumalat yung kalukuhan natin. At ngayon naman ay dito naman tayo. So ayan, binuksan ko lang muna. Ang gagawin natin dito ay lagyan natin ng grasa yung uting-uting niya para malakas yung bumarina-barina. Siyempre kailangan natin yung gawin kasi minsan ay natutuyo yung grasa dito sa loob. Pagkatapos ay hindi muna natin yan tatakluban. Punta muna tayo dito sa loob ng sasakyan. So ayan, pindutin yung push button. Pagkatapos i-on yung ignition. Tingnan natin yung scanner natin na cellphone. Yung may-ari ay nagbablog din. So ayan, nauulaw tayo ng kunti dito kasi binidyuhan tayo. Ang gagawin natin ay i-delete natin yung trouble code. Kailangan talaga natin gawin yan para gumana talaga ng tama yung parking brake natin. Kita natin na nawala na yung naka-alarm dito sa panel gauge. Tapos dito naman tayo. So ayan, kita natin na naka-blink pa rin yung switch natin. Pindutin natin. Ayan, so mingaw na. Try nating i-finger brake. So ayan, gumagana na yung finger brake natin. Balik nating ibaba. So dito tayo, observe natin. Yun. Down. Handbrake. Down. Good. Dahil sa gumalaw na siya ay pwede na natin tong takluban ulit. So ayan, tapos ibalik natin yung lahat ng mga bolt dito para hindi siya pasukan ng tubig. Higpitan natin ng kunti, pagkatapos ay ibalik na natin tong cable ng parking brake release natin para matapos na at hindi na umiyak yung mga mandurugas dito. Siyempre mag-arte-arte muna tayo, trapo-trapo ng kunti, pagkatapos ay ibalik yung bracket. Karon paminaw na tong ikasulti sa tagiya. Surbol na. Surbol na kayo? Bawas ang pitaka ni Meron. Bawas yun. Nag-vlog niya. Apel ko. Bawas pitak.